Nagsisimula ang pelikulang Men in Black 3 sa paglapit ng isang babae sa isang selda upang bisitahin ang isang bilanggo. May dala siyang cake na agad na isinailalim sa inspeksyon at nakalusot naman matapos masabing ligtas ito. Pagkatapos, sinamahan siya ng mga gwardya papunta sa isang napakalaking kulungang parang vault, kung saan natin unang nakilala ang mapanganib na bilanggo na si Boris the Animal. Hindi natuwa ang mga gwardya na may bisita siya, kaya sinubukan nilang sirain ang cake. Ngunit biglang may isang nilalang na lumabas mula rito, hinablot ang kamay ng isang gwardya at pinatay siya, pati na rin ang kanyang kasamahan. Pagkatapos nito, winasak ng nilalang ang lahat ng kadena ni Boris bago ito gumapang papasok sa kanyang kamay. Maraming gwardya ang agad na sumubok pigilan ang pagtakas, ngunit isa-isa silang pinagbabaril at pinatay ni Boris. Agad na isinailalim sa lockdown ang buong pasilidad habang naghahanda naman ang mga armadong gwardya para sa matinding labanan. Nang makalabas si Boris, nakatutok sa kanya ang lahat ng armas ng mga gwardya. Ngunit bigla siyang nagpakawala ng napakalakas na pagsabog na bumuta sa bubong ng pasilidad. Dahil dito, nahigop palabas ng kalawakan ang mga gwardya, at maging ang babaeng tumulong sa kanya ay hinayaan niyang mamatay. Paglabas niya ng Lunar Max Correct Ional Center, sinabi ni Boris na nais niyang baguhin ang kasaysayan sa Earth. Samantala, ginamit naman ni Jay ang neuralizer sa mga sibilyang nakakita sa paglapag ng isang sasakyang pangkalawakan. Nais malaman ni Kay kung sino ang nagmamaneho nito. Habang kumakain sila ng kebab, iniisip ni Jay ang talumpating ibibigay ni Kay mamayang gabi para sa pagpanaw ni Zed. Nang dumating ang tamang oras, umakyat si Kay sa entablado at sinabi lamang na nakatrabaho niya si Zed sa loob ng 40 years, ngunit kahit minsan ay hindi siya inimbitahan nito sa bahay o nagbahagi ng anumang personal na detalye tungkol sa kanyang sarili. Nagulat si Jay sa napakapangit na talumpati ni Kay. Pagkatapos nito, si Agent O naman ang nagsalita, ngunit mas wala pa itong saysay kaysa sa nauna. That's just so Zed. Thank you. Habang nagpapatuloy ang gabi, hindi maiwasan ni Jay na titigan si Kay. Pinangakoan niya rito na kung siya ang maunang mamatay, dapat ay may maayos itong sasabihin tungkol sa kanya. Nais din niyang malaman kung bakit naging napakalamig at parang hindi tao si Kay, ngunit tulad ng dati, isa na namang malapolitikong sagot ang kanyang natanggap. Sa isang tindahan naman, nilapitan ni Boris ang isang lalaking nagngangalang Jeffrey. Sinabi niya rito na nabanggit siya ng kanyang ama habang nasa kulungan at kailangan niya ang isang aparato na magbibigay daan upang makabalik siya sa nakaraan at mapatay ang lalaking kumuha ng kanyang braso. Kalaunan, nagtungo sina Jay at Kay sa isang Chinese restaurant upang makipagkita kay Wu. Pagpasok nila sa likod ng establishmento, natuklasan nilang nagbebenta si Wu ng mga ilegal na pagkain sa mga tao. Dahil dito, inilabas ni Kay ang kanyang galamay bago sila umupo upang mag-usap. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Kay na maraming alien ang nasa paligid nila at may mali talagang nangyayari. Nang sabihin ni O na si Boris the Animal ang lalaking sakay ng sasakyang pangkalawakan na nakita nila kanina, agad niyang inutusan si Jay na maghanda. Ilang segundo lamang ang lumipas, napilitan ang dalawa na baliktarin ang isang mesa at sunugin ang isang alien na kriminal. Bago pa makasali si Kay sa laban, nakapatay na si Jay ng ilan pang kalaban habang si Kay naman ay nagtungo sa kusina kung saan bigla siyang inatake. Napalibutan si Jay ng maraming alien kaya wala siyang ibang nagawa kundi lumaban pabalik. Samantala, napatay ni Kay ang umatake sa kanya at doon niya nakita na pinatay na ni Boris si Wu. Habang nakikipaglaban si Jay, inatake naman siya ng ilegal na isda na nakita nila kanina. Mabilis siyang nakaisip ng paraan at ginamit ang mga hasang nito upang patayin ang nilalang mula sa loob. Sa bubong ng gusali, hinarangan ni Kay si Boris. Sinabi ni Boris na sa loob ng 40 years, araw-araw niyang iniisip kung paano pinutol ni Kay ang kanyang braso. Ngunit tinawanan lamang siya ni Kay at ipinaalala na siya na ang huling natitirang Boglodyte. Dahil dito, agad na nagalit si Boris at sumugod sa pag-atake. Ngunit bago pa niya masaktan si Kay, dumating si Jay upang iligtas ang kanyang partner. Ilang sandali pa, kapwa sila nahulog mula sa bubong matapos tamaan ng putok. Mabuti na lamang at nakaligtas sila sa pagbagsak. Habang umaalis, ipinahayag ni Boris na patay na si Kay. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga cleanup team upang ayusin ang lugar. Sinabi ni Kay kay Jay na dapat ay pinatay na niya si Boris noon pa man imbes na ikulong ito. Ngunit wala na raw itong saysay ngayon dahil personal na ang usapin, kaya inalis niya si Jay sa kaso. Hindi iyon nagustuhan ni Jay,
Ngunit wala siyang nagawa nang masuspende siya sa loob ng 2 weeks. Pagdating sa headquarters, nagsaliksik si Jay tungkol kay Boris the Animal. Doon niya nalaman na isa itong Bogloodite assassin na sumisira ng mga planeta bilang kabuhayan. Siya rin ang pangunahing sospek sa serye ng mga pagpatay sa mga alien na naganap sa Earth. Nalaman din niya na si Agent K ang taong dumakip kay Boris sa Florida. Bukod pa rito, si Kay rin ang gumawa ng ArcNet Defense System, isang depensang naging dahilan ng pagkamatay ng mga natitirang Bogloodite. Ngunit bago pa siya makakuha ng karagdagang impormasyon, biglang na-restrict ang access sa mga file. Maya-maya, lumapit si Agent O at sinabi kay Jay na matagal na niyang kilala si Kay, at may mga lihim na kailangang manatiling nakatago. Habang nagpapahinga si Jay at naglalaro ng PlayStation, biglang tumunog ang kanyang telepono. Laking gulat niya nang si Kay mismo ang nasa kabilang linya. Sinabi nito na ang pagsisisi ang pinakamalakas na sandatang alam niya. Tila nais nitong magbukas ng damdamin at may mahalagang sabihin kay Jay, ngunit hindi nito nahanap ang lakas ng loob para gawin iyon. Matapos kunin ang isa sa pinakamabisa niyang sandata, itinutok ni Kay ito sa kanyang pintuan. Ngunit sa isang iglap, bigla na lamang siyang naglaho. Kasabay nito, nakaramdam si Jay ng matinding pagkahilo. Nagsimula ring mangyari ang kung ano-anong kakaibang bagay. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Kay, ngunit sa halip na makita ang kanyang partner, isang babae at ilang mga bata ang naroon na para bang sila talaga ang nakatira sa bahay. Pagdating niya sa headquarters, nilapitan siya ng isang ahenteng hindi pa niya kailanman nakita. Nagpasalamat pa ito sa kanya para sa nangyari kahapon. Dahil sa pagkalito, nagtanong si Jay sa paligid at doon niya nalaman na ang taong iyon ay si Agent AA at wala raw sino man ang nakakaalam kung sino si Agent K. Maya-maya, lumapit si Agent O at tinanong kung paano niya nakilala si Agent K. Pagkatapos ay ipinakita nito ang record na nagsasabing mahigit 40 years nang patay si K. Lubos na nalito si Jay. Mas lalo pa siyang nabigla nang malaman niyang si Boris the Animal ang pumatay kay Kay. Sinubukan niyang kumbansihin si O na kasama niya si Kay noong nakaraang gabi sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga detalyeng tanging si Kay lamang ang nakaalam. Nang maibigay sa kanya ang chocolate milk na hiningi niya kanina, biglang nagpanik si Agent O at sinabi na tila nakagat siya ng isang nilalang. Ngunit agad niya itong pinabulaanan sa pamamagitan ng isang malakas na sampal. Ipinaliwanag ni O na sangkot siya sa isang pagkasira ng timeline at isa sa mga sintomas nito ang biglaang pagkahilig sa chocolate milk. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag at sinabing iisang tao lamang ang nakalikha ng time travel. Bigla namang tumunog ang alarma ng buong pasilidad at nagbabala tungkol sa nalalapit na pag-atake ng mga Bogloodite. Dahil wala ng ArcNet Defense System sa bagong timeline na ito, sinabi ni Agent O kay Jay na kailangan niyang hanapin ang anak ng lalaking gumawa ng time machine at bumalik sa nakaraan upang iligtas si Kay bago ito mapatay. Ilang buwan matapos ang mga pangyayaring iyon, nagtungo si Jay sa tindahan ni Jeffrey. Whoa, okay, we got other stuff like headphones and... I want to know when and where you sent him. What, you think I keep like a logbook? Oh, that's a big blip. Ipinaliwanag ni Jeffrey kung kailan at saan ipinadala si Boris sa nakaraan. Pumayag siyang tulungan si Jay dahil malapit nang masira ang planeta. Nang sabihin ni Jay na nais niyang patayin si Boris ilang araw bago nito mapatay si Kay, ipinakita ni Jeffrey ang time machine. Pagkatapos nito, umakyat silang dalawa sa napakataas na bahagi ng lungsod. Habang naghahanda, ipinaliwanag ni Jeffrey ang mga patakaran ng time travel at binanggit na hindi maaaring magkaroon ng direktang pakikipag-ugnayan ang dalawang bersyon ng iisang tao. Nang sabihin ni Jeffrey na kailangan niyang tumalon mula sa gusali upang gumana ang aparato, agad na natarante si Jay. Mas lalo pa siyang kinabahan nang sabihin ni Jeffrey na kapag nawala niya ang aparato, mananatili siyang nakulong sa year 1969 habang unti-unting winawasak ng mga alien ang Earth. Napilitan si Jay na buhayin ang aparato at tumalon mula sa gusali. Habang mabilis siyang bumabagsak, isang alien ang biglang tumama sa aparato at nahulog ito mula sa kanyang kamay. Sa kabutihang palad, naaga niya itong muli bago tuluyang mawala. Nagpatuloy ang kanyang pagbagsak hanggang sa pindutin niya ang buton ng aparato. Agad itong nagliwanag ng berde at nagsimulang ipakita sa kanya ang iba't ibang yugto ng kasaysayan. Nakita niya ang mga dinosaur, bago siya dalhin mataas sa himpapawid habang unti-unting binubuo ang New York sa ibaba. Habang nakikita niya ang pagdaan ng panahon sa isang iglap, patuloy siyang bumabagsak hanggang sa huminto siya ilang milimetro na lamang mula sa lupa. Bigla siyang hinila pabalik sa bubong ng gusali, at doon tuluyang natapos ang paglalakbay. Hindi makapaniwala si Jay sa nangyari, ngunit agad siyang nagtungo sa elevator. Doon ay nilapitan niya ang isang lalaking halatang takot na takot sa kanya. Naalala ni Jay na nasa year 1969 siya ngayon, isang panahong hindi naging maganda para sa mga taong katulad niya sa Amerika.
Ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon at nagpas siyang nakawin na lamang ang sasakyan ng isang mayamang lalaki. Pagkatapos ay nagtungo siya sa lugar ng perya kung saan unang napatay ang isang alien. Samantala, si Boris naman ay nakasakay sa isang kakaibang motorsiklo habang hinahanap ang kanyang target. Tulad ng inaasahan kay Jay, hindi nagtagal ay pinara siya ng mga pulis dahil sa sobrang mamahalin ng sasakyang kanyang minamaneho. Tinanong siya ng isang pulis kung ano ang kanyang trabaho. Dahil sa inis, sinabi ni Jay na pareho silang racist dahil agad nilang ipinagpalagay na may masama siyang ginawa. Gayunpaman, pabiro rin niyang inamin na ninakaw niya ang sasakyan mula sa asawa ng pulis. Dahil dito, agad siyang inaresto. Ngunit nang subukan ng mga pulis na gamitin ang neuralizer, inunahan sila ni Jay at siya mismo ang gumamit nito laban sa kanila. Kung tutuusin, hindi naman dahil isang itim na lalaki ang nagmamaneho ng mamahaling sasakyan ay nangangahulugan ng ninakaw niya iyon. Samantala, sa perya, tinanong ni Boris si Roman tungkol sa ArtNet. Sinabi naman ni Roman na ang mga tao ang makakakuha ng ArtNet. Nauwi ito sa kanyang kamatayan. Narinig ni Jay ang kaguluhan at agad siyang tumakbo papunta sa pinangyarihan ng krimen. Nang makita niya si Boris, agad niya itong tinutukan ng baril. Ngunit bago pa siya makaputok, dumating si Kay at pinigilan siya. Isang malakas na suntok ang pinakawalan nito na agad nagpawala ng malay kay Jay. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nasa headquarters na siya. Nakaupo sa harap niya si Kay at seryosong nakatitig habang tinatanong kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan. Dahil ayaw niyang masira ang timeline, nagpanggap na walang alam si Jay at nagsimulang mag-imbento ng kung ano-anong kasinungalingan upang maitago ang katotohanan. Gayunpaman, mabilis na nabisto ni Kay ang mga kasinungalingan ni Jay. Nakakatawa pa nga dahil dumating si Agent O, na agad namang nakilala ni Jay. Pagkaalis ni O, sinabi ni Kay na maaari nang umalis si Jay matapos ang isang eye exam. Ngunit nagsisinungaling lamang siya. Sa halip, dinala niya si Jay sa isang napakalaking neuralizer. Habang umiikot ang makina at malapit nang mabura ang kanyang alaala, mabilis na nagsalita si Jay at desperadong sinubukang pigilan si Kay. Sa wakas, nakuha niya ang atensyon nito nang sabihin niyang kailangang patayin si Boris bukas at huwag itong patawarin o palampasin. Agad na huminto ang makina. Dahil dito, humingi si Kay ng totoong paliwanag. Inamin ni Jay na galing siya sa hinaharap at mabilis niyang ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Matapos marinig ang lahat, pumayag si Kay na tulungan siyang patayin si Boris bago pa mangyari ang mga trahedyang naghihintay sa hinaharap. Pagkasakay nila sa sasakyan, tinanong ni Kay si Jay kung ano ang susunod nilang gagawin. Hindi rin sigurado si Jay, ngunit may naalala siyang impormasyon tungkol sa isang lugar na tinatawag na The Factory. Dahil naman sa isang pahiwatig na iniwan ni Roman bago ito mamatay, agad na pinaharurot ni Kay ang sasakyan. Kakarating sila sa isang bowling alley, ngunit iniwan ni Kay si Jay na nakaposas sa sasakyan habang siya ay pumasok sa loob. Doon ay kinausap niya ang dalawang alien at sinabi na gusto niyang makausap ang kanilang boss. Ngunit mabilis na nauwi ang lahat sa tensyon at bantaan. Mabuti na lamang at nakialam si Jay upang mapigilan ang gulo. Pagkatapos nito, biglang hinablot ni Kay ang ulo ng isang alien. Ibinigay niya ito kay Jay upang gamitin bilang bowling ball. Funny for the miserable worst thing on earth! We're hitting! Kill you both! I swear I'll... No! Come on, I'll just clean the bathroom! Nang bumalik ang ulo ng alien sa katawan nito, ininis nila ito ng gusto hanggang sa ibunyag nito kung nasaan ang kanilang boss. Bago sila umalis, tiniyak muna ni Jay na makaka-score siya ng spare sa bowling lane. Pagdating nila sa likod ng gusali, natuklasan nilang patay na ang boss. Malinaw na si Boris ang may kagagawan nito. Sa kabutihang palad, nakahanap pa rin sila ng isa pang mahalagang pahiwatig na nagtuturo sa susunod na target ni Boris, isang lugar na tinatawag na The Factory. Pagdating doon, isang ordinaryong pistol lamang ang ibinigay kay Jay sa halip na ang mga makabagong sandatang nakasanayan niya. Pagkatapos, nagtungo silang dalawa sa isang pagtitipon ng mga alien. Habang nagsasalita si Mr. Warhol, bigla siyang inistorbo at sapilitang dinala sa isang pribadong silid. Doon niya ibinunyag na isa pala siyang ahente ng Men in Black na kilala bilang Agent W. Hindi nagtagal, pinagsabihan si Jay na lumayo muna dahil mas marami raw siyang nagagawang problema kaysa tulong. Nang silang dalawa na lamang ni Kay ang magkausap, sinabi ni Agent W na kung may isang mamamatay taong naghahanap ng Glorian, malamang na ang tunay nitong pakay ay ang ArtNet. Ipinaliwanag din niya na hindi pa pala tuluyang naglaho ang lahing iyon. Isa sa kanila ang inanod sa dalampasigan noong nakaraang linggo, at ang pangalan nito ay Griffin. Doon mismo nasaksihan ni Jay ang kakaibang kakayahan ni Griffin na makita ang hinaharap.
Ipinaliwanag ni Agent W na si Griffin ay isang nilalang mula sa 5th dimension. Dahil dito, kaya nitong makita at maranasan ang halos walang katapusang posibilidad ng oras at espasyo ng sabay-sabay. Sinabi naman ni Griffin kay Jay na ang kasalukuyang pangyayari, kabilang ang pagkamatay ni Roman at ang pagpatay sa bowling alley, ay isang napakaliit na posibilidad lamang sa napakaraming posibleng hinaharap. Pagkatapos nito, ibinalita niya na nawasak na ang kanyang planeta. Gayunpaman, maaari pa ring mapigilan ang mga Boglodite sa Earth at maputol ang kanilang paglawak bago pa sila makarating sa susunod na planeta. Bilang pagtatapos, sinabi ni Griffin na mayroon siyang regalo para sa dalawang ahente. Bago sila muling magkita, biglang kinabahan si Griffin at nagsimulang bilangin ang mga segundo. Alam niyang may paparating. At tama nga siya. Eksaktong dumating si Boris sa oras na kanyang hinulaan. Matapos patayin ang kanyang target at sumakay sa kanyang motorsiklo, agad siyang sinubukang barilin ni Jay. Ngunit sa halip na magtagumpay, napahiya lamang siya. Mabilis na dumating si Kay upang tulungan siya, ngunit ayaw ni Jay ng tulong. Dahil sa sunod-sunod nilang pagkabigo, napuno na siya ng pagkadismaya at inilabas niya ito kay Kay. Nang gabing iyon, nagpasya silang magpahinga muna at kumain ng pie upang maiwasan ang kanilang stress. Naniniwala silang makakatulong iyon upang makapag-isip ng mas maayos. Habang nag-uusap, naalala ni Jay ang sinabi ni Griffin tungkol sa isang laro. Dahil dito, bigla niyang naisip kung nasaan ito. Agad silang nagtungo sa pinakamalapit na baseball stadium. Pagdating doon, sinigurado muna nilang handa ang kanilang mga armas bago pumasok. Hindi nagtagal, nakita nila si Griffin na may hawak ng ArcNet. Inanyayahan sila nito na manood ng laro kasama niya. Pagkatapos ay nagbukas siya ng isang portal at ipinakita kung paano niya nararanasan ang buhay. Nasaksihan ni na Jay at Kay ang kakaibang kakayahan ni Griffin na makita ang napakaraming posibleng hinaharap na nabubuo mula sa milyon-milyong desisyong maaaring mangyari sa nakaraan. Pagkatapos nito, ibinigay niya sa dalawa ang kanyang regalo, ang ArcNet. Dahil nawasak ng mga Boglodite ang kanyang planeta, nais niyang tulungan ang Earth sa anumang paraan na kaya niya. Habang tinatawag ang sarili na isang hangal, biglang dumating si Boris at inagaw si Griffin. Kasabay nito, winasak niya ang sasakyan ng Men in Black. Dahil dito, pinagana ni Kay ang isang aparato na naglantad ng dalawang kakaibang sasakyan. Agad silang sumakay at hinabol si Boris. Habang pilit na inaagaw ni Boris ang ArcNet mula kay Griffin, nagsimula ang matinding habulan sa kalsada. Ilang beses silang sinalakay sa daan, ngunit mahusay na naipagmaneho ni na Jay at Kay ang kanilang mga sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan, ginamit ni Boris ang nilalang na nasa kanyang kamay upang maagaw ang kahon ni Griffin na nakasabit sa kanyang leeg. Kasabay nito, sinabi ni Kay na mayroon siyang paraan upang maililigtas ang ArcNet. Inabala ni Jay si Boris habang iniligtas naman ni Kay si Griffin. Pagkatapos ay pinasabog niya ang motorsiklo ni Boris. Dahil dito, bumagsak ang sasakyan at sumabog ng malakas matapos bumangga sa isang pader. Ngunit may isang bagay na agad napansin ni Jay. May kakaibang apoy na lumalabas mula sa motorsiklo, ngunit wala namang bakas ni Boris sa paligid. Samantala, sa isang matataas na gusali sa lungsod, dumating na ang mas matandang Boris mula sa hinaharap. Agad niyang hinanap ang kanyang mas batang sarili, na nalinlang na ng mga pangyayari. Ipinaliwanag niya rito ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Sa una ay tila mag-aaway ang dalawang Boglodite, ngunit kalaunan ay nagkasundo sila. Ayon sa matandang Boris, iisa lamang ang kailangan nilang gawin upang mabago ang lahat. Kailangan nilang patayin si Agent K. Samantala, ibinunyag ni Griffin kung saan niya itinago ang ArcNet. Pagkatapos nito, inilagay niya ito sa isang maliit na aparato upang magamit ito ng mga tao sa tamang oras. Ngunit may isang mahalagang kondisyon. Kailangang mailagay ang ArcNet sa labas ng atmosphere ng Earth upang maipakita nito ang tunay nitong laki at buong kapangyarihan. Nagkataon namang sa araw ding iyon nakatakda ang paglulunsad ng rocket papuntang Moon. Dahil dito, nagkaroon sila ng perpektong pagkakataon upang mailagay ang ArcNet sa kalawakan. Gayunpaman, sinabi ni JKK na gusto niyang tapusin ang misyon ng mag-isa at ayaw niyang sumama ito sa Florida. Tumanggi si Kay na makinig. Ngunit nang sabihin ni Jay na doon siya papatayin ni Boris, bigla itong nagalit. Ilang beses niyang sinuntok si Jay sa ulo dahil sa paniniwalang nagsisinungaling lamang ito. Nang matapos ang pag-argue, nagsalita si Griffin at ipinaliwanag na si Kay talaga ang nakatakdang maglagay ng ArcNet at magligtas sa Earth. Agad namang nagtanong si Jay kung may paraan pa upang maililigtas ang buhay ni Kay. Ngunit tahimik na sumagot si Griffin.
Kung saan may kamatayan, may kamatayan. Walang ibang paliwanag. Sa kabila nito, sinabi ni Kay sa kanyang magiging partner sa hinaharap na palagi silang babantay sa isa't isa at magiging maayos rin ang lahat. Pagkatapos nito, mabilis na bumalik ang tatlo sa headquarters at gumamit ng isang eksperimental na aparato upang makarating sa Florida bago ang paglulunsad ng rocket. Pagkasakay nila sa mga makina, agad itong gumana at pinabilis sila sa napakataas na bilis. Hindi nagtagal at kakarating sila sa launch site. Habang papunta sila sa lugar ng paglulunsad, hinarangan sila ng mga sundalo ng army. Bago pa man may mangyari, sinabi ni Griffin na ang tanging posibilidad na magtatagumpay ang misyon ay kung sasabihin nila ang buong katotohanan. At iyon nga ang ginawa ni Jay. Nakakatawang ikinwento niya sa mga sundalo ang lahat, mula sa Men in Black hanggang sa kanilang misyon na iligtas ang mundo. Siyempre, agad silang inaresto. Ilang minuto lamang ang lumipas at dumating ang isang colonel. Ipinakita sa kanya ang lahat ng kagamitang nakumpiska mula sa tatlo. Humingi siya ng paliwanag, kaya muling sinabi ni Jay ang buong katotohanan. Ngunit gaya ng inaasahan, wala ring naniwala sa kanya. Doon kumilos si Griffin. Hinawakan niya ang colonel at ipinakita rito ang napakaraming posibleng hinaharap ng sabay-sabay. Matapos makita ang lahat, lubusan nitong naunawaan ang sitwasyon. Agad niyang pinaalis ang mga sundalo at personal na ine-escortan ang grupo sa susunod na bahagi ng kanilang misyon. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Griffin kay Jay na hindi na siya sasama at hindi na siya kailangan sa mga susunod na mangyayari. Gayunpaman, nagbigay siya ng isang mahalagang babala. Kapag naputol na ang braso ni Boris, kailangan nang bumalik agad ni Jay sa hinaharap. Habang pinapanood ng buong Amerika at ng iba pang bahagi ng mundo ang nalalapit na paglulunsad ng rocket, dinala naman sina Jay at Kay sa isang elevator na papunta sa tuktok nito. Habang paakyat sila, nagkaroon ng isang seryoso at taos-pusong pag-uusap ang magka-partner. Sinabi ni Kay kay Jay na isa siyang mabuting tao. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Mula sa wala, sumulpat ang matandang Boris mula sa hinaharap. Bigla nitong hinablot si Jay palabas ng elevator at winasak ang kanyang baril. Pagkatapos ay itinapon siya nito sa gilid ng istruktura. Sa paniniwala nitong tuluyan ng mamamatay si Jay, ibinaling ni Boris ang kanyang atensyon kay Kay. Kakarating si Kay sa tuktok ng gusali at sa ibabaw ng rocket upang ilagay ang ArcNet sa tamang posisyon. Ngunit bago niya ito magawa, bigla siyang itinulak ng mas batang Boris. Dahil dito, nahulog ang ArcNet habang 2 minutes na lamang ang natitira bago ang paglulunsad. Kasabay nito, itinutok ng matandang Boris ang kanyang sandata kay Kay upang tuluyan na itong patayin. Ngunit biglang gumalaw ang istrukturang humahawak sa rocket at naipit ang binti ni Kay. Habang desperadong sinusubukang makawala ni Kay, dumating si Jay upang iligtas siya. Ngunit muli siyang itinulak palayo habang papalapit si Boris upang tapusin si Kay. Sa gitna ng kaguluhan, sinigawan ni Jay si Boris at tinawag itong isang hayop na iisa ang braso. Tulad ng dati, agad itong nagalit. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya si Jay na tama na ang lahat. Buong lakas siyang sumugod kay Boris. Paulit-ulit siyang pinaputukan ni Boris, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa pareho silang mahulog mula sa gilid ng istruktura. Habang bumabagsak, agad na ginamit ni Jay ang time machine. Muling huminto ang kanyang pagbagsak ilang milimetro bago tumama sa lupa at ibinalik siya nito ng 1 minute sa nakaraan. Ngayon, alam na niya ang lahat ng mangyayari. Alam niya kung saan manggagaling ang bawat putok, kaya naman mabilis niyang naiwasan ang mga bala at pinakawalan ang isang malakas na uppercut na nagtulak kay Boris palabas ng gilid ng gusali. Tuluyan itong nahulog sa kanyang kamatayan. Samantala, nagawa naman ni Kay na putulin ang braso ng mas batang Boris, katulad ng nangyari sa orihinal na timeline. Pagkatapos nito, nakuha niya muli ang ArcNet. Matapos may kabit ang aparato, tumalon siya papunta sa isang malapit na plataporma at mabilis na tumakbo palayo habang naghahanda ng lumipad ang rocket. Habang nasusunog at naglalaho ang matandang Boris, mabilis namang umarangkada ang rocket patungo sa kalawakan. Sa wakas, nagtagumpay si Jay sa kanyang misyon. Nailagay ang ArcNet sa tamang lugar at muli nitong naprotektahan ang Earth. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, inalok ng Colonel ang sarili na sumali sa Men in Black. Sinabi niyang gugustuhin sana niyang gawin iyon. Ngunit sa isang iglap, muling lumitaw ang mas batang Boris at pinatay siya. Doon nagpasya si Kay na tuluyan ng wakasan si Boris. Walang pag-aalinlangan niya itong pinatay upang hindi na ito muling makabalik. Habang pinagmamasdan iyon ni Jay, naunawaan niya ang ibig sabihin ni Griffin nang sabihin nitong kung saan may kamatayan, palaging may kamatayan. Biglang may isang batang lalaki na lumabas mula sa sasakyan sa likuran niya, at doon niya natuklasan ang nakakagulat na katotohanan.
Ang batang iyon ay anak ng Colonel. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Jay nang mapagtanto niyang siya mismo ang batang iyon. Ang kanyang ama ay namatay upang iligtas si Kay. Lumapit si Kay sa bata at nangakong aalagaan niya ito. Ngunit kalaunan ay napagtanto niyang hindi iyon posible. Kaya ginamit niya ang neuralizer sa batang si Jay at sinabi rito na ang kanyang ama ay isang bayani. Habang pinapanood ang alaala ng nakaraan, hindi napigilan ni Jay ang kanyang pag-iyak. Pagkatapos ng lahat ng ito, bumalik siya sa kanyang sariling panahon. Ang una niyang pinuntahan ay ang diner kung saan madalas silang magkita ni Kay. Pagdating doon, masaya niyang natuklasan na buhay at maayos na muli si Kay. Nang makumpirma niyang bumalik na sa normal ang lahat, inilabas niya ang relo na minsang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Tahimik siyang nagpasalamat kay Kay. Sa unang pagkakataon, naging emosyonal rin si Kay. Pagkatapos ay magkasama silang umalis. Samantala, nakangiti si Griffin habang tumingala sa kalawakan. Habang pinagmamasdan niya ang langit, isang satellite ang dumaan at humarang sa daraanan ng isang meteor. Isa na naman itong patunay na sa napakaraming posibilidad ng hinaharap, ang tamang landas ay sa wakas ay natagpuan. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Natural Arellano, Godlike Blocks, Jomar Kamanian, Justin Bautista Bujuan, Angelo Boy Kahilig, Block from Naga City Bicol, Jamaica Asia from Lubang Island Occidental Mindoro, Jasrie Mapangkat from Matanog Maguindanao, Marcus Joseph Saliens from Bacoor Cavite, Milan Separi from Canda, Renil Atiga from Cabuyao Laguna, Chennai from Lapu-Lapu City Cebu, at Sitay Halima bint Ali from Islamic City of Marawi. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.